Von Andrew, POV. Nandito ako ngayon sa mansyon nila Ana. Sinasamahan ko pa siya kasi late darating si Manang. Solo ko pa ang asawa ko pagkaalis namin sa mansyon. Dumiretso na kami dito. Bandang alas 4 na kami nakarating pero wala pa rin ang mga kasambahay nila. May dinaanan pa raw kasi. Nandito ako sa kwarto niya, nakadapa sa kama habang hinihintay siyang lumabas sa mahiwaga niyang shower. Ang tagal naman nga eh. Sabayan ko na kaya? Bumangon ako and I take off my long sleeves. I put my clothes on, the headboard, and I lay down on her bed. As if it's really my own place. Makakatulog na nga muna, baka hindi pa ako makapagpigil. Pasukin ko siya sa kwarto. Ah! Napabalikwas ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ng dalawang babae na hindi ko kilala. Who are you? What are you doing here? Tinapunan ko na masamang tingin ang dalawang magandang babae sa may pintuan. Sino ba mga to? Inalog ko ang ulo ko. Shucks, wala akong naaalalang inuwi na babae maliban kay Ana. Who are you? What are you doing here? I irritatedly shouted. I can see in their face how scared they are. Andrew, ba't ka sumisigaw? Nalipat ang mata ko kay Ana na kalalabas lang ng banyo. Ate? Sabi ng dalawa. Pagharap ni Ana, nagulat pa siya at biglang lumawak ang ngiti niya nang makita ang dalawang babae. Sarah? Shane? Ate! Ito ba yung mga pinsan niya na tinuturing niyang kapatid? Ang ingay. I miss you. Namiss ko rin kayo. Nakatingin lang ako sa kanila nang biglang napansin ng isa na nakatingin ako sa kanila. They are really good together. Ate, who is he? Tinuro niya ako. Tinignan ako nito mula ulo hanggang paa. Hindi rin nakawala sa paningin ko ang panlalaki ng mata niya dahilan para mapatingin ako sa sarili ko. Andrew, magdamit ka nga! Sigaw ni Ana at binato ko ng unan. Shucks. I cussed and I immediately put my clothes on. Sorry, sabi ko nang makadamit na ako. Lumapit ako sa kanya, tiningnan niya ako, tapos hinawi niya yung buhok ko. Ay! Sabi ng isa na pinakabata sa kanila. Sino nga ulit? Ate, susumbok kita kay mom. Nagdala ka ng guys sa room mo. Sabi naman ng isa. Shane, kahit isumbong mo pa ako right now, right here. Tapos, pag nalaman ni mom kung sino ang kasama ko, mas lalo siyang matutuwa. Natatawang sabi ni Ana at niyakap ang Shane. Ate, ikaw having a guy in your room is so suspicious. Sabi ni Sarah at ngumiti ng nakakaasar. Yeah, and he's lying on your bed. Well, you is in the bathroom then. Kung hindi kami dumating, what do you think may happened? Shane sat down on the sofa. May pagkapaparasi pala tong mga kapatid niya eh. Umalis ako sa kama at naiiling na lumapit kay Ana. Kayo talaga kung ano nung iniisip nyo. To tell you that this man is my husband. Andrew, my sisters, Shane and Sarah. Husband? Oh my ate! He's so handsome I want him to be my husband too. Nasamid ako ng sarili kong laway. Shucks. Hello, nice to meet you po, kuya. Little sister mo na rin ako Pwede rin maging kabit mo. Sabi ni Shane and she waved at me. I just smiled on her. What the? Buti pang batang to, sinabihan akong gwapo. Ito nga nila, kahit isang beses hindi. Mukhang kursunada pa ako nitong isa. Hi. Why didn't you say they're coming? Bulong ko kay Ana. Niyakap ko siya mula sa likuran and I smell her sweet scent. Wala ako sa mood makipaglandian. Isa pa, di ko papatulan yan. Shane, you're so shameless. Ate sumbong ni Sarah kay Ana. If he is your husband, can we call him kuya? Yeah, you can. I answered in a calm tone. I didn't mean to shout earlier. I added. Okay lang po, kuya. Nagulat kami nang may guys sa bed ni ate. Sorry sa istorbo, It's okay. Hey, beautiful. I need to go. Ay! Si Sarah and Shane. Ang ganda naman ng ate ko at alam na namin yun, kuya. Matagal na. Nasalahin na namin yun. Kaya, sabihin mo rin na maganda ako. Ikaw talaga. Ate, punta muna kami sa room namin. Sarah cuts Anna off. May iwanan muna namin kayo Nice to meet you, Kuya Andrew. Sige Ana, halis na rin ako. Paalam ko kay Ana. Ang totoo, ayaw ko umalis. Sanay na ako nakatabi siyang matulog. And now, it's a big adjustment again. Sige. Pasensya ka na sa kanila Makukulit talaga kasi ang mga yun.
I see. You don't need to apologize. I'm just curious. Why I can see them when I visit you here? Kasi po kapag pumupunta ka rito, weekend. Sa oras na yun, nasa tita nila, sila sa mother's side. O kaya naman kapag pumupunta ka, tulog na sila sa ganung oras. They visit their relatives these past few weeks. That's why I'm always alone here. Oh, I see. Take your clothes on. Hatid mo ako sa labas? Magpapahatid ka pa? Alam mo na nasaan ang pintuan ah. Sige, ayaw mo, dito na lang ako matutulog. Tumalon ako sa kama at ginawa kong una ng kamay ko. Umalis ka nga dyan, ito na, magbibihis na. Huwag mo nang higa ng kama ko, pwede? Let's go? Aya niyang makalabas na siya sa bathroom. Ana? Yes? Sumama ka na kaya sa akin? Pinalo niya ako sa balikat habang mahinang tumatawa. May mali ba sa sinabi ko? Gusto ko lang naman siyang makasama. Nasanay na ako na palagi ko siyang kasama. Sa pagmulat ng mata at pagpikit ng mata ko, siya ang unang bungad sa akin. Ang sarap sa pakaramdam na ganun kami. May sakit ka ba? Kakatawa niya, muntik pa siyang mahulog sa hagdan. Mabuti na lang at nahawakan ko siya. Sa bewang at isinandal ko sa staircase. Are you okay? Thanks ah. Inayos niya ang sarili niya at nauna nang bumaba. Bumukas ang pinto at bumungad sa amin ang mga kasambahay nila. Iha, kamusta na? Yumakap sa kanya si Manang. Manang, namiss ko po kayo. Ayos lang naman po ako. Kamusta ang pag-stay sa asawa mo? I enjoy my days with him. Mabuti naman kung ganun. O siya, kung may gusto. Nasa kwarto lang ako ha. Maiwan ko na kayo, iho. Salamat sa pag-aalaga sa alaga ko. I nod with a wide smile. Manang tapped me on the arms. Before she walked away, nahalata ako sa bahay na to. Masyadong pamilyang datingan. Tawag pa nga sa amo, parang makalevel lang. I have to go. Sige, ingat ka ha. Yun lang? Bakit? Meron pa ba? Oo naman. Nilapit ko ang mukha ko sa kanya and I kissed her on cheek. This is all I wanted, a kiss. Bye, sweet dreams my lady. Months from now, we're living in the same roof. I promise you that. I whisper before I enter to my car. I start the engine of my car and I open the window in my side and I give her a wink. She just standing there, waving her hands. Isabella Ana, POV. Iha, malamig na. Nandito ka pa. Ay, nakong bata ka. Sabi ni Manang habang hinihila ako papasok. Hindi ko na namalayan na nakaalis na siya. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang binulong niya. Back to normal life. Isabella Ana's living alone tonight, just like before. Wake up in the morning without kiss from him. Walang Andrew na mangungulit ng kiss, walang iyakap sa akin. Then, walang mangungulit. Puro na lang Andrew, nagmumukha na akong Andrew. Po, Manang? Magpapahinga na po ako. O siya, di ka na ba kakain? I'm full, Manang. Laglag balikat umupo ako sa kama ko at niyakap ko ang unan ko. Amoy Andrew. Feel ko tuloy katabi ko lang siya. Ay nako, pati ba naman ang amoy niya namimiss ko. Nahiga na lang ako at matutulog na. Kung ano na pa iniisip ko eh. Pilit kong matulog pero hindi ako makatulog. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Hindi ako inaantok. I stopped when I heard my phone's rang. Sino naman tatawag sa akin ng ganitong oras? Hello? Why are you still awake? It's 11 o'clock in the evening. Sabi sa kabilang linya. Ang ingay-ingay pa nga eh. May naririnig akong music din. Mga tilya ng mga babae. Tatawag-tawag tapos pag sinagot, bakit gising pa? Tapos pag di naman sinagot, bakit hindi mo sinagot? Wala namang iba kundi si Andrew. Tinignan ko ang phone ko, to my disappointed, unknown number siya. Pero familiar ang boses niya. Yes, sabi ko na nga ba. Nasaan ka ba? Bakit ang ingay? Hindi ko mapigilang hindi magtanong sa kanya. Bar, pauwi na ako, may dinanan lang ako rito. Talaga lang ha? Oo nga, selos ka kaagad. Ang kapal mo. Bakit ka nga ba napatawag? Alam mo bang nakaka-istorbo ka? Then saan mo nakuha ang number ko? First, I called you because I want to hear your voice. Second, sorry if I disturb you. Third, your mom gave me your number. Do you still have any question? Nothing. So I hung up now. Bye. Hindi ko na pinatapos pa yung sasabihin niya. Bahala siya. My phone ring again. Napatingin ako sa phone ko. Si Andrew na naman. Hindi na nga ako makatulog. Istorbo pa to. Ano? Bakit mo ako binabaan?
Nilayo ko sa tenga ko ang phone ko kasi masakit sa tenga ang boses niya. Aray ko, bakit ka ba nakasigaw ha? Sinong hindi sisigaw kung bigla-biglang bababaan ka ng phone? Pwede ba pakihinaan ang boses mo? Hindi naka-loudspeaker, pero sa lakas ng boses mo, parang naka-loudspeaker na ako. Nangiinis ka na naman eh. Umayos ako ng higa at niyakap ko si Skyber. I kiss Sky. Bakit hindi siya nagsasalita? Tiningnan ko ang phone ko, hindi pa naman napuputol ang call. Hindi na lang ako umimik. After 3 minutes, he broke the silence. Hey, are you still there? Hindi ka makatulog? Medyo. Miss me? Of course not. Defensive. Nakakatawa. Kung pagtitripan mo lang ako, ibaba mo na to. Pikong ka kaagad. O na, sige na nga. I just called again to say goodnight. Feel ko nag-akyatan ng dugo ko sa pisngi ko. Silence, your blushing wife? Ano? Hoy! Ikaw kung ano na sinasabi mo dyan, makapagsalita ka. Akala mo naman nakikita mo ako. Defensive again means yes. I love the way when you're blushing. You look like a tomato. Defensive. Okay, sige na. Ako nang defensive. Ako na nagbablush. Ako na kinikilig. Ako na. Ako. Kinikilig. Woo! No. Hay, bakit ko ba naisipan pang sumagot na? Sabi ko tuloy sa kanya, nakakainis. Pakiramdam ko nakakahiya, nakakakilig, nakakainis. Bahala ka na nga dyan. Oy, teka, dude. Tara na daming chicks oh. Shut up. Sino yan? Ikaw susumbo kita kay Isabella, baby. Don't call her like that. Leave me alone. Kukutusan na kita eh. Tara na kasi, maraming chika babes doon. O na, susunod ako. Rinig ko may kausap siya, for sure naman civic yung boses pa lang. Teka, chika babes, sasama siya na mambabae? Basta talaga babae, ang dali niyang umuo. Hello, wife? Sige na, tulog ka na. You sound sleepy. Uwi ka na ba o mabababae? Napatakip ako sa bibig ko. Bakit ko ba tinanong yun? Ang totoo, hindi talaga ako inaantok. Naiinis ako. I heard him chuckled. Aba, may gana pa siyang ngumiti. Uwi na, masyado ka namang selosa dyan. Sige, bye. Sounds irritated. To prove that I'm going home right now, can I sleep with you? Hindi, umuwi ka sa bahay mo. Sige na, matutulog na ako. Bye. Bye. Ano naman, ang sweet-sweet ng pagkakasabi ko tapos pagalit yung sayo. Ulitin mo nga yung sweet rin. Yung pa-sweet? Nangaasar ba to? Ano bang kalukuhan yan? Sige ka, hanggang umaga hanggat hindi mo sinasabi. Bye, handsome. Kahit putulin mo, tatawagin kita ng paulit-ulit. What? Sige na, sabihin mo na kung hindi pupunta ako dyan. Ayoko nga. Isa pa, wag kang pupunta rito. Lalo na kung nakainom ka. I hate the smell of alcohol. Umuwi ka na, lasing ka na ata eh. Baka kumapano ka pa dyan. Nakakauwi nga ako na ligtas kapag magdamag ako sa inuman. Ngayon pa kaya na makatatlong shots pa lang ako? Oo na, ikaw na. Ikaw ng alcoholic. Dali na, sabihin mo na. Ana, I'm waiting. Ay, Bon. Ano ba? Akin na yan. Vic! Give me back my phone. No, it's mine. Hello? Vic Walker speaking. Sabi pa sa kabilang linya. Siguro inagaw ni Vic kay Andrew yung phone. Kaya siya na itong kausap ko. Vic, si Isabella to. Oh, hey. Bella, baby. Anong oras na? Bakit gising ka pa? Oy, ikaw Kayo kanina pa kayo magkausap. Masyado mo namang ina-under si Von. Ewan ko dyan sa pinsan mo. At naisipan akong tawagan. Isa pa, hindi ko siya ina-under, no? Oy, hindi daw. Sige nga, sabihin mo sa akin. Anong Aw! Von! Aray ko po, mami. Balik mo nga saan yung phone ko. For your information, Von, pinahiram lang kita. Hindi ko sinabing angkinin mo na tong phone ko. May utang. Anong utang? And that call. Isabella, baby, nangaway si Von. Pagsusumbong ni Vic. Napangiti naman ako sa kanila. Bahala kayo dyan. Sige na, bye. I silent my phone upang hindi ko na mapansin na tumatawag si Andrew dahil wala na akong balak na kausapin siya. Niyakap ko na mahigpit si Sky. Ang sarap mong yakapin, nagigigil ako. Good night, Sky. Tama nga si Vic. Ang tagal na namin nag-uusap ni Andrew. Nakaramdam na rin ako ng antok. First time ko ulit na matulog na wala siya sa akin tabi. Subukan niya lang naman babae. Hindi na matutuloy ang pinangako kong magsama kami sa isang bahay. Sa nakalipas sa isang linggo, palagi kami magkasama ni Andrew.
He's being sweet and caring. He always makes me smile and I enjoy every single day with him. I can say that I can't live without him. He's courting me in his own way. Hindi ko lang akalain na gagawin niya ang bagay na ito lalo pat mag-asawa na naman kami. Isa pa, akala ko nagbibiro lang siya nang sabihin niya yun sa akin. Ang bahay na regalo ng magulang namin para sa amin ay tapos na. Inaayos ito. Sigurado ako na next week magsasama na kami sa isang bubong for permanent. Ito namang si Abby nagtatampo sa amin, lalo na sa akin. Wala na kaming time mag-bonding kasi na kay Andrew na ako. Sina Shin and Sarah, tuwang-tuwa pag nasa bahay si Andrew kasi may tagagawa sila ng assignment. Si Vic naman wagas kung makapang-asar. Wagas kung magtampo pag hindi sumama. Sa kanila si Andrew. Good morning, Prof. Nagsitayo ang kami nagdumating na ang professor namin. Good morning, class. I just came here to announce that we were having a band contest. By department ang labanan, so choose 5 participants. Isang vocalist, drummer, guitarist, and etc. Miss President, Prof said. Yes, ma'am. Ako nga, class president ng classroom namin. Ikaw nang bahala, ibigay mo sa akin ang list ng sasali. Good luck, guys. Next week na ang contest. Gawin nyo, makakain nyo, okay? Cooperation is highly appreciated. Thank you. Yes, ma'am. Lumabas na si Prof din. Huminga ako ng malalim. Another stress. Hoy, ano na? Ha? Napatingin ako sa katabi ko. It's Lincoln. Wait lang. Hey everyone, regarding about our professor said, any volunteers? Sorry, Isabella, we're not interested. Bea, if you don't want to join, then better shut up. I don't need your suggestion. Ang init ng dugo ko sa kanya, ewan ko ba, basta naiinis ako kapag nakikita ko siya. I think they are not interested too, so much better do it alone. Bea, this is not the right time to argue, okay? If you're not interested, so please shut up. I take it as a cooperation. Guys, respect. She's the president. You must be cooperative. Raise your hand if you want to perform. Napatinaw kay Lincoln. Gitarist ako, sabi ni Alvin. Drummer here, si Derek. I'm in too. I'm here too. Good. So, ako ng vocalist, presenta ni Lincoln. Seryoso? Sure ka, marunong kang kumanta? Oo naman. Huwag kang mag-alala, kami na bahala. Magaling kaya to. Pagmamayabang niya. Okay, that's great. Let's have a meeting later, after break time. Ay, anong tingin ba yan? Wala, nainis ako sa'yo. Bakit ba hindi na lang ikaw ang vocalist? Nag-volunteer na si Lincoln. Pwede sumama? Oo naman. Awkward kaya kung mag-isa lang akong babae, no? Kamusta na pala kayo ni Von? Von Monster? Oo, Von Monster ang tawag niya kay Andrew. Kasi nilalayo raw ako sa kanya. Tapos nakakatakot raw pag nainis. Lalo na pag nagagalit. Okay naman. Hindi mo pa ba sasagutin? Band contest ang Hep hep hep. Akala mo makakatakas ka na naman sa akin ha? Pwes hindi na. Alam mo bang araw-araw ako sa'yo nagtatanong yan? At araw-araw mong iniibang usapan. Ayoko kasing pag-usapan. Hindi ko alam kung anong gagawin. Anong isasagot ko sa mga tanong niya. Isabella, BFF mo ako. Marami ka ng secret ah. Wala akong tinatago. I'm always telling you the story of my life. So, ano na? Mahal mo na? Mahal ko? Oo na, I love him. What did he say? Can you tell me it directly to me? Nakakainis ka talaga, Abby. Pinapahamak mo ako eh. Bigla na lang lumitaw si Andrew. Hoy, Von Monster, bakit naman niya sasabihin sa'yo ng diretso? Ikaw ba pinag-usapan namin? Bakit? Hindi nga ba? Akala ko naman ako na. Hey, you look pale. What's wrong? Bakit ka nandito? I want to eat breakfast with you. Umalis ka nang hindi nagbe-breakfast? Pumasok ka ba sa school para kumain? Kung naman pumapasok ako na walang dahilan, ngayon pumasok ako sa school. Alam mo kung bakit? Because I want to see you. Nagmamadali ako. That's why I live without eating. And I want to eat with you. Ay, ang lakas magpakilig ah. Ang sweet naman. Kilok ka dyan. Hindi no, asa ka. Saka umalis ka na nga. Nakita mo ng girl talk kami tapos susulpot ka. Ana, wala bang naliligaw sa babaeng to? Ang lakas kasi mambara. Tingin ko talaga tatanda at ng dalaga. Natawa ko sa sinabi ni Andrew. At least maganda. Kaysa naman sa'yo. Duh. Baby, wag mo nga yung sasagutin. Si Lincoln na lang. Buti pa yun close kami. Hindi ako inaaway. Kaysa naman dito sa asawa mo na napaka-perfect. Lincoln? Subukan nga natin kung hanggang saan ang Lincoln mo. Ang init ng ulo mo. Kumain ka na nga. Gutom lang yan. Wait lang, i-order kita kung ano gusto mo.
Hindi na, alis na ako. Nakakahiya naman dito sa kasama mo. Let's eat lunch together later, ha? Susunduin kita, okay? Sige. Bye. Lagot ka, inaway mo si Von Monster. Ha? Bakit ako? Kayong dalawa kayo nagtatalo. Pikunin. Alam mo, pag si Lincoln ang pangasar ko sa kanya, pansin mo? Every time ha, sinasabi ko yun. Kung hindi usok ang ilong niya sa galit, mag-walk out. In fairness, yung walkout niya ngayon, may pagbabay pang nalalaman. Oo nga. Ewan ko ba dyan kay Andrew? Every time talagang si Lincoln ang ikukumpara ni Abby sa kanya, naiinis ito nag-walk out. Ano bang meron? Ang weird. Bakit ba ganun si Andrew kay Lincoln? Mabait at pala kaibigan naman si Lincoln.